in Hong Kong, not in Hong Kong, pero sa iba pa pong bansa. She is also a member of the 5 Million Club, a dollar earner, our Orange Diamond Executive Director, and top 9 Santay Elite Philippines member. Let us all welcome to share her journey with Santay, Miss Tin Payawan! Wow! Are you happy today? Yes! Are you excited? Yes! Na-inspire ba kayo kanina sa mga inawardan dito? Yes! Grabe, palakpakan natin si Ma'am Annie. And syempre si Sir Fort. Yes, no? Ma'am Annie, grabe pala ang energy ng Santay Barley Hong Kong at Macau, di ba? Yes! Okay, pwede ba natin palakpakan lahat ng mga inawardan po kanina? Yan na ba yung pinakamalakas? Alright, so, sino dito yung na-imagine yung sarili niya na one day ikaw naman yung a-awardan dito sa harap? Pwede ba taas yung kamay mo? At sabihin mo ngayon, ako na ang next! Yung pinakamalakas! Alam niyo po ba yung sikreto ng mga successful na tao dito sa Santay? Ini-imagine nila na habang nakaupo sila dyan, darating yung araw, ako naman yung susunod na awardee. Ako naman yung susunod na magkukwento ng success journey ko. And this afternoon, ito po yung request ko sa inyo. No? For the next couple of minutes, magkukwento ako dito ng success story ko, yung mga nangyari po sa akin sa Santay. And later, maririnig nyo rin po ang ating CEO, Sir Joey, kaya huwag po kayong uuwi. Okay ba yun? Okay, so ang request ko habang nagkukwento po ako dito, imaginein mo na posible ding mangyari sa iyo yung mga nangyayari po sa amin. Okay ba yun? Yes! Alright, so alam niyo po, bago ko po nakilala ang Santay, ay hindi po ako lumaki sa mayamang pamilya. Opo, at hindi po maganda ang sitwasyon ko before Santay. Sa totoo lang po, ang tanging pangarap po ng pamilya po namin ay magkaroon sa angkan po namin ng college graduate. At sa tulong po ng Panginoon, natupad po yun. Nakagraduate po ako ng college, nakahanap po ako ng magandang trabaho from Nueva Ecija, nakapagtrabaho po ako sa Cavite. So sinakripisyo ko po na iwanan panandalian yung family ko para makapagtrabaho. Gaya po ninyo, di ba? Lahat po kayo tama, may pangarap. Sinakripisyo nyo po yung inyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas para magtrabaho dito sa abroad, tama? And then, ganun din po ako. Na-realize ko habang ako po ay empleyado, ay hindi pala ganun kadali. Lalo na kapag ang gusto nating mangyari ay pag-asenso, pagbabago ng buhay, makuha yung mga pangarap. Tama ba? Ganun din po yung na-realize ko habang nagtatrabaho ako. Sabi ko, hindi pala ganun kadali matupad yung mga pangarap. Kaya po naranasan kong mag-fast food crew. Gaya po na sinabi kanina ni Miss Annie, naging factory worker din po ako, naging office staff. At muntik na din po akong maging OFW gaya po ninyo. And alam nyo, sa tinagal-tagal po ng mga naging trabaho ko na yun, no, dumating po sa pagkakataon ng buhay ko na wala kaming savings. Kaya pag po merong mga biglaang gasto sa aming pamilya, since wala kang ipon, di ba? Walang emergency fund. Ano yung number 1 na ginagawa nating mga Pinoy? Or baka ako lang? Oh, alam nyo, di ba? So, ganyan din po ako. Alam niyo, wala po akong idea sa paglo-loan, sa 5-6, sa pagsanla ng ATM. Pero natutunan ko pong mangutang sa batang edad. At the age of 22, nangungutang na po ako. Kaya po yung ATM ko, hindi ko alam kung familiar kayo sa ganito, naisanla po yan ng paulit-ulit. Hanggang sa nakaalis po ako sa trabaho, nakasanla yung ATM ko. Alam mo yung buhay na trabaho, tapos bayad mo sa utang, i-divide mo sa mga gastusin sa pamilya, ipapadala mo sa pamilya mo, sa kapatid mo nag-aaral. So, ganun po yung buhay ko. Parang alam mo yung labas lahat ng pinagtatrabahuhan mo, hanggang sa wala po akong naipon at hindi po nabili yung aking mga pangarap. So, gaya din po ni Coach Ritz, nagdasal po talaga ako. Wala akong ibang panalangin na, kundi, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng tamang opportunity para naman mas tapos na yung ganitong sistema ng aming pong pamilya. And answered prayer. Alam nyo, naniniwala ba kayo dito na lahat posible sa Panginoon kapag hindi ka nag-give up sa mga pangarap mo? Yes, alam nyo po, nakilala ko po ang Santay Partnership Program through Mentor Ed Spanopio, our top 1 Santay Elite. May kita niyo po dito.
sa screen, pakinext po miss ano. So ito po ako, bago ko nakilala ang Sante. So former office staff, bakit po kayo natatawa? Ako po yan. Okay? Then ito po yung tirahan namin sa probinsya. At ito po yung tinitirahan ko nung ako po ay nagtatrabaho. Maliit lang po siyang boarding house. At ang tanging pangarap ko po dyan, may pa-renovate po yung bahay ng mama ko sa province. Kaya po ako umalis ng probinsya. And sa tinagal-tagal na panahon, hindi po yun nangyari. Kasi syempre, ang priority natin, lalo na kayo po dito as OFW, priority mo, maitaguyod yung pangangailangan, pang-araw-araw ng iyong pamilya. Tama ba? Ganon din po ako. So hanggang sa dumating po, nakilala ko si Mentor Eds, pinresent niya po sa akin yung business. Ang sabi niya, Tin, dito, pwede mo itong gawing additional income. Part-time, hindi mo kailangan iwanan yung trabaho mo. Ganon din po ba yung sinabi sa inyo? Yes! Kaya lang, alam niyo po, ako po yung isa sa pinakamahiyain sa buong mundo. Alam tama ba? Mukha lang mo ngayon, makapal na yung mukha. Siyempre, na-develop na tayo, di ba? Sabi nga dito ni Sir Ian, nabansagan ako dito na 10 words per day. So, nabilang niyo na po ba yung mga sinabi ko mula kanina? Siyempre, na-develop na tayo dahil sa Sante, di ba? Mahiyain po ako. Wala akong background, ma'am, sa pagnenegosyo. At first time ko po dito. Kami ni Mentor, Tin, okay lang yan kahit mahiyain ka. Meron tayong program, may system support, may mga training na kung saan tutulungan kang ma-develop, maging mahusay na negosyante at leader ng ating negosyo. So, sinundan ko lang po yung sinabi ni Mentor Eds. Kaya po yung mga nag-imbita po sa inyo, yun yung mga sponsor. Sundan nyo lang din po yung mga tinuturo po nila sa inyo. Kasi sila, meron po yung vested interest para mag-succeed ka po sa negosyong to. Kahit ano pa yung itsura niya, di ba? So, tingnan nyo po dito yung itsura ni Mentor Eds. Saan ni Mentor Gab, di ba? Nakalive ba tayo? Baka marinig ako ha. So, ito po yung nag-invite po sa akin. Ayan, di ba? So, sabi kahapon ni Miss Jen, kaya pala hindi sumali yung mga office mate mo, baka ikaw pa yung number 1 na may kailangan ng barley, di ba? Kung yan ang mag-i-invite sa'yo, sasali ka ba, ma'am? Oh, grabe ang katawa. So, totoo po, ano? But again, pinapakita ko po ito dahil ito yung real story na pinagdaanan po namin. Pero kung ngayon, mas maganda at mas gwapo din yung nag-invite sa'yo, mas paniwalaan mo, di ba? So, ito po si Mentor Gab, yung naka-stripes, and si Mentor Eds. Hindi ko po yan kaano-ano, ano. Pero alam nyo, sila yung mga tao na kahit wala pa silang resulta, nung nagsisimula po kami, punong-puno po sila ng pangarap. Kaya sumama ako sa kanila. Masarap bang samahan yung taong may pangarap? Yes, di ba? Kaya sumama ka sa ganitong community, sa sponsor mo, sa team mo, kasi ayan yung magpapalakas po sa'yo para tulungan ka na matupad yung pangarap mo. Ganun po yung ginawa ko. So I joined the business. Pinag-aralan ko, tinrabaho ko part-time. Ang kinuha ko po, builder package. Wala akong pera noon, pero pinangutang ko hanggang sa nag-franchise po ako at sinimulan ko na po siya. Part-time, dahan-dahan po akong kumita ng additional